Init na ang panahon kaya mga kapuso, naku, mag-iingat po kayo para hindi ma-heat stroke. Sa Lawag sa Ilocos Norte, 3 ang patay dahil umano sa heat stroke. Nakatutok si Victoria Tulad. Nangungulila ang mga kaanak ni Lola Lina Rivera sa Lawag, Ilocos Norte. Nanikip daw ang dibdib ni Lola Lina kaya agad itinakbo sa ospital. Hindi na siya nailigtas ng mga doktor dahil sa cardiac respiratory arrest. Ang Provincial Health Office nakaalerto ngayon dahil sa kaso ni Lola Lina at ng 2 pang nasawi kahapon. At ang isa sa mga tinitingnang dahilan, heat stroke. Ito'y kahit pa umabot lang sa 31.2 degrees Celsius ang temperatura sa probinsya kahapon ayon sa Pag-asa sa Lawag. There is a possibility na talagang na-stroke mga pasyente natin dahil sa init nga. Lalo sa Ilocos, talagang mainit na dito sa ating lugar. Kahit hindi pa opisyal na idinedeklara ng Pag-asa na summer na, ngayon pa lang, pinapaalalahanan na ng Department of Health ang publiko. Ang problema natin dito sa Pilipinas, napakataas ng humidity. So you can have a 32-degree reading, pero ang heat index niya, it feels like 36 degrees. So napakainit talaga. Nakakaranas ng heat stroke kapag tumaas ang temperatura ng katawan ng higit 41 degrees Celsius at hindi na pinagpapawisan ng pasyente dahil sa dehydration o sobrang init ng kapaligiran. Kapag hindi naagapan, maaari itong ikamatay. Pwede rin mangyari sa loob ng bahay. Ang worst ay yung from 10 o'clock to 3 o'clock p.m., 10 a.m. to 3 p.m., dito pinakamataas yung heat ng sunlight. Para iwas heat stroke, payo ng DOH, palagiang uminom ng maraming tubig, magpahinga, magpayong at magsuot ng sombrero kapag nasa initan. Ang mga MMDA traffic constable na nakabilad sa araw, may panlaban din sa heat stroke, ang pagsusuot ng uniforming shorts. Mas presko raw ang pakiramdam habang nagmamando sa daloy ng trapiko. Okay na po at komportable nga siyang gamitin. Mas maaga ang kumilos. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.